O Zamis City o Misamis Occidental ug sa naman nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta may adlaw? Dazil humuwad tikson Setyembre 17, 2025 para sa pinakaulihing balitang asenso. This is Ozamis Today. Talent, teamwork ug healthy lifestyle, LGU Ozamis may pasundayag sa 125th Civil Service Anniversary. Governor Henry Wamnal gitayig sa chair sa PBBM Birthday Celebration ug CSC 125th Anniversary. Asinso Ozamis employees nagpasalamat sa libreng medical services. Suporta sa panginabuhian si seaweed grower sa Ozamis nakarawat og tabang gikan sa Asinso Ozamis ug BIFAR Region 10. Animal bite cases Misaka City Health Office na alarma. Sa police report alias Marie nadakpan sa buy-bust operation. 36,000 pesos na excess bill sa breast operation G0 pinaagi sa Asinso program. Aniya ang maritalye sa Ozamis Today. Talent, teamwork ug healthy lifestyle, LGU Ozamis may pasundayag sa 125th Civil Service Anniversary. Gitutukan ni Bernal Tacson ang maong balita. Aniya ang iyong report. Sa ikaduhang semana sa month-long celebration sa 125th Philippine Civil Service Anniversary, malampuson nga gipahigayon sa local government unit of Ozamis ang lain na usab nga makalingaw ug makapadasig nga mga kalihukan. Diin kini aktibong gisalmutan sa unom ka mga teams nga nagpasundayag sa ilang talento, abilidad ug lig-on nga teamwork nga nagpakita sa panaghiusa ug sportsmanship tali sa mga empleyado sa lokal nga pangagamhanan. Adlang Huwebes, Setyembre 11, mapasigarbuhong gi-presentar sa Purple Team ang ilang fitness demo nga nagdasig sa kahimsog ug pagpalambo sa aktibong panglawas sa tanan. Pinaagi sa pagsayaw base sa ilang napili nga musika. Adlang Biyernes, Setyembre 12, sa may City Hall ground, sunod nga pigayon ang makalingaw nga Catch the Flag isip kabahin sa mini-seat games Seat B. Diin ang unom ka participanting teams may pakita sa ilang kahanas o estratehikong teknik atul sa maong dula. Sa katapusan sa maong dula, ang Orange Team mo ang gideklarar nga winner nga gisundan sa Purple Team na naka second place. Nagtay usab sa third place ang White Team o Red Team. Fourth place ang Yellow Team o fifth place mo ang Blue Team. Dili lamang abilidad sa duwa ang ipakita sa selebrasyon, apan apil na usab ang talento sa musika. Pinaagi sa duet singing contest nga gibigayon adlaw Lunes, Setyembre 15. Diin ang mga empleyado nakapahimulo sa mga higayon aron ipakita ang ilang talento sa pag-awit nga naghatag og kalingawan ngadto sa tanan. Ito na ang pinakahihintay natin. Ito na tayo magkayakap sa dilim. Alalan ko sa habang buhay, makapili ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. Tay ulian naming nanay, kaming duhara diri sa balay, walay makaalala. Samtang Setyembre 16, lain usab nga fitness demo ang gipresentar nga gipangunahan sa White Team. Pinaagi sa mga naglain-lain
makalingaw o makapadasig mga kalihukan sa ikaduhang semana sa month-long celebration nining nasangpit na 125th Philippine Civil Service Anniversary. Napamatud-an og napakita sa mga kawani sa LGU Samis ang ilang talento, abilidad ug ligo ng teamwork samtang nag-highlight usab kini sa importansya sa kahimsog, aktibong lifestyle ug mahinungdanong kasinatian nga mas nakapaligon sa espiritu sa panagiusa ug matinud-anong serbisyo publiko. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Petro. Salamat Bernal. Governor Waminal gidayeg sa CHED Chair sa PBBM Birthday Celebration ug CSC 125th Anniversary. Ani ang mga detalye. Sa pagsaulog sa adlong natawhan ni Presidente Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. ug sa selebrasyon sa ika-125 nga Philippine Civil Service Anniversary adlong nga Sabado, Setyembre 13, 2025, gipangunahan ni very hard-working Governor Henry S. Waminal ang handog ng Pangulo serbisyong etapat para sa lahat. Usa ka kalihukan nga naghatag kalipay sa upat ka mga centenarian sa probinsya. Libo-libong kabataang misamisnon, mga mag-uuma, trabahante ug estudyante nga nakapahimulos sa handog ng Pangulo Job Fair ug one-stop shop nga gisalmutan sa 11 ka national nga mga ahensya nga naglakip sa job matching para sa nangitag trabaho. Libre nga check-up sa panglawas, skills training para sa makabatan-unan, tabang sa negosyo alang sa gustong musugod og panginabuhian ug pinansyal nga suporta para sa mga mag-uuma, reservist ug mga kapulisan. Niini gidayeg ni Commission on Higher Education kon CHED Chairperson Dr. Shirley C. Agrupis si Governor Henry sa iyang mensahe nga nagpakita nga ang kalihukan o sa kaklaro nga pamatuod sa suporta ngadto sa presidente ug gipasalamatan ang mainitong pagdawat nga ilang inaangkon. Iniaabot ko po sa inyo ang buong pusong pasasalamat the warm welcome that you have given us, the family of the Commission on Higher Education. Medyo I am swayed with my emotions because natouch ako po sa salita ng ating gobernador na without the compelling memo, pinuno niyo po ang auditorium na ito. And this is a shining manifestation of your support to the President of the Republic of the Philippines sa kanyang kaarawan ngayon. Sumala pa niya, dako kini nga pribilehiyo alang kaniya nga makaapil sa usa ka mahinungdanong kalihukan, ang nationwide conduct sa handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat. Iyang gidugang nga bisan pa mas gamay ang venue kumpara sa ubang mga events ngayang natambungan, apan mas daghang mitambong niini. Usa ka pamatuod nga ang kalampusan dili masukod sa kadakon sa lugar kundi sa kadakon sa kasing-kasing sama sa iyang nasinati sa Misamis Occidental. It is a privilege to join you in this very meaningful event, the nationwide conduct of handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Kahapon po kasama ko ang ating mahal na Pangulo sa National Capital Region. Malaki ang Astrodome na pinuntahan namin, pero as per my calculation, mas maliit ito, pero mas maraming tao. So alam kong makarating po ito sa ating mahal na Pangulo na sometimes success is not being measured by the size, but it is measured with the big heart of every single Filipino. At ito ay nakikita ko dito sa Misamis Occidental. Gipadayag usab niya ang iyang dakong pagsalig kang Governor Henry, ilabi na sa dakong panglantaw niini sa edukasyon. When one child graduates, the whole family rises. And when families rise, communities grow stronger and the nation moves forward. And today, your governor gained my full trust kasi pare-parehas ang tibok ng aming puso sa larangan ng edukasyon. Sa konting minuto na pag-uusap namin, kaninang dumating po ako ng alas 7.
marami na po kaming marching order sa aming college and aming local university and colleges. I hope that you are going to catch up this challenge so that we can see more progress at makikita natin talaga ang Misamis Occidental ay talagang asenso. Gidugang paniya, This is the essence of handog ng Pangulo. It is government acting not in pieces, not in silos, but one bringing together health, livelihood, housing, education, and social support into a unified force of progress. Naway, magsilbi ang araw na ito bilang paalaala na may gobyernong tunay na umaalalay at tapat na nagsusulong ng kapakanan ng lahat. At may Pangulong matapang na humaharap at handang samahan ang bawat Pilipino sa pagbangon para sa bagong Pilipinas. Maligayang kaarawan, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., salamat po sa pagpapadala sa akin dito sa Misamis Occidental. Kasi po dito ko po nakita ang very inspiring unity team sa pamangungolo ng ating gobernador. Thank you very much. God bless everyone. Kasama niyo po ang Commission on Higher Education sa pag-asenso ng Misamis Occidental. Asenso Misamis employees nagpasalamat sa libreng medical services. May report si Leoncio Medalio. Usa ka espesyal nga kalihukan nga nagbenepisyo sa mga empleyado sa Asenso Misamis Administration ang gipahigayon adlaw Miyerkules, Setyembre 17 ning tuiga nga gisugdan sa alas 8:30 sa buntag hangtod alas 11:30 sa sayong sa kauntuhon ang medical consultation and bloodletting 2025 sa first floor Senator Jose F. Osamis Memorial Building. Ang maong kalihukan gipasugdahan ubos sa Asenso Misamis Administration ni Mayor Sam Norman Go Puentes isip kabahin sa pagsaulog sa ika-125 nga Philippine Civil Service Anniversary. Kini usa ka paninguha nga nagpakita sa padayong kampanya sa pag-atiman sa panglawas o pagpalig-on sa serbisyo publiko alang sa tanan. Lakip sa mga libreng serbisyo mao ang medical consultation, random blood sugar con RBS testing, blood typing, bloodletting og libre nga tambal og vitamins. Sumala pa ni City Human Resource Management Office Head Retired Colonel Joey Ampong nga isip pagsaulog sa anibersaryo sa CEC ang maong kalihukan dili lang limitado alang sa mga empleyado sa City Hall kundi abli usab sa tanang gusto nga mopakigbahin niini nga kalihukan. Automatic na as we are celebrating the Philippine Service Anniversary, dili ni amo lang. So kinsa lay na mo voluntaryo nga moanhit ni open. Oh. Anyway, gani ang national agency, the PNP, I invited the PNP also to have blood donations kung okay ra po sila. This is voluntary. Awag pa niya sa mga empleyado. Kung ihawag ako mga empleyado, ako nga mismo gusto ko magpagawa pero disqualified din daw kay overage na. Pero okay lang. Basta at least ihawag na ko mga kapwa na ko empleyado nga magdonita dugo kay kaayuhan na po sa ato tanan. Samang sentimento usab ang ipadayag ni Fernando Dumanog gikan sa City Council Office nga matud pa niya ang pagdonate og dugo usa ka yano nga buhat apan dakong tabang sa kinabuhi. Iyang gidugang nga kini mao'y labing importante nga kalihukan nga tulo na ka business niya nga gipartisiparan. Ikatulo na ko karon. A simple act, simple nga buhat makaluwas og kinabuhi. No? Mutanaw ka ng bag, usa ka bag sa dugo, murag simple lang. Pero ang kahulugan na you save life, makahuluwas ka kinabuhi. And that is the reason why nga kini mo'y alang nako, kani mo'y pinaka-importante nga parts activity. No? Kay with that blood donations, makaluwas og kinabuhi ang LGU Misamis nga mo'y
himo, nag-design, nag-architect, nining ni ang bloodletting and free consultation. This is a life-preserving and saving life activities sa LGU in connection with the 125th Civil Service celebration. Pasalamat usab ang gipaabot ni Adolf Anchita gikan sa City Planning Office nga matud pa niya na kung kahigayunan na kini nga makapa-check up og libre. Chance lang yun kayo, dako kay nga chance nga makapa-check up kita libre karon. I-grab lang yun nato tanan. Salamat yun kayo, dako kay pasalamat sa programa karon sa Asinso Osamis. Salamat. Ang Medical Consultation and Bloodletting 2025 nagpakita nga ang Asinso Osamis Administration wala lang nagtutok sa kauswagan sa mga proyekto o infrastruktura apan naglantang usab sa kahimsog sa tanang kawani sa gobyerno. Usa kini ka ebidensya sa liderato nga wala lang nagtanaw sa trabaho apan naghatag importansya sa kinabuhi o kaayuhan sa tanan. Usa ka buhing ehemplo sa tinuod nga diwa sa Asinso. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leon sa suporta sa pagnabuhian seaweed growers sa Osamis na dawat ang tabang gikan sa Asenso Osamis o BFAR 10. Anyang report. Aron na masuportahan ang panginabuhian sa mamangisda, ang Asenso Osamis Administration, pinanguluan ni Mayor Sam Norman A. G. Fuentes, uban ang koordinasyon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 10, Provincial Fisheries Office Misamis Occidental, mipahigayon ng turnover and distribution of seaweed farm implements and seedlings alang sa 50 ka mga beneficiaryong seaweed growers gikan na sa Barangay Carmen Annex, Senuza, Pulot ug Malaubang adlong Martes, Septyembre 16, 2025 nga gipahigayon sa 3rd floor annex building o Osamis City Hall. Ang turnover distribution gitambungan ni Vice Mayor Simplicia Bebineri, OIC City Agriculturist Carlos S. Pijuan, OIC Provincial Fishery Officer Miss Virginia Valde ug City Administrator Rothesa Grace Uwano ingon nga representante ni Mayor Sam. Ang 50 ka mga seaweed growers gikan sa upat ka nasangpit nga mga barangay nakadawat sa mga seaweed farm implements ug seedlings. Lakip na ang seaweed propagules, PE rope, HDPE float ug super twine, 100% virgin materials. Madod pa ni OIC Provincial Fishery Officer Miss Valde ang maong programa kabahin sa Enhanced Philippine Seaweed Development Program kon EPSDP sa BFAR nga nagtutok sa pagpalambo sa malungtarong pagpanguma sa mga seaweeds ug pagpalig-on sa kinabuhian sa mga mangingisda. Karon nga si Manaha, atong gisaulog ang ika-62 nga selebrasyon sa Fish Conservation Week. Nalipay kayo mi nga natunong na ni nga si Mana ang activity sa atong turnover, no? Kay it marks a highlight, one of the highlights sa atong selebrasyon sa Fish Conservation Week. Kung mag-isgot ta og Fish Conservation Week, dili lang siya pag-conservar sa atong mga dagatnon nga kinaihan, kundi paghatag pud og kalambuan sa atong mga fisherfolk nga diin naaga salig sa atong kadagatan. Sa mensahe ni Mayor Sam nga gipaabot, pinaagi ni City Administrator Uwano iyang gipunti nga ang maong panagtigom dili lang usa ka yano nga pagpanghatag sa mga materyales kundi usa ka simbolo sa pagtinabangay ug pag-amuma sa panginabuhian sa mga mangingisdang Osamisnon. Saysay Pania. Ang mga seaweed inputs nga inyong madawat, mahimong lig-on nga pundasyon aron mapalambo ang inyong produksyon, makadugang sa kita ug makahatag og dugang nga oportunidad alang sa inyong pamilya ug sa komunidad. Nagpamatuod lamang kini sa atong padayon nga pagpaningkamot uban sa atong Asenso brand of service. Usa ka liderato sa pagpanerbisyo nga nahatag og tinuod nga aksyon, klarong resulta ug nagsentro sa katawhan.
Samtang sa iyang mensahe, gipahimangnuan ni Vice Mayor Neri ang mga fisher folks sa ilang responsableng pagatiman sa kadagatan isip katungdanan sa pagpalambo niini. Ilabi na sa ilang moral nga obligasyon sa pagpanalipod, batok sa mga magpasipala ug sa pagmentenar sa kalimpyo sa kadagatan. Dili lang kay munay tinubdan sa atong pagpanginabuhi. Apat doon na kita katungdanan kung saan na to pagpalambo. Dili na to pasipadaan. Kita nga naa din na ang nagatiman, kita nga naagyo dito na sa dagat. Kung makahibalo kita nga naay magpasipada, kamo doon ay moral obligation sa pagbadlong niini. Gipasalamatan pag-ayo sa upat ka seaweed growers ang mga materyales ug seedlings nga ilang nadawat isip dakong tabang sa ilang panginabuhian. Daghang salamat sa way hunong nga suporta diri kanamong manggusuay. Pasalamat ta ning Asinso Osamis nga kanunay gyud naghinumdum na to kay haron mobalik gyud ang maayong panginabuhi na to sa pagtanom pinagis gusto. Dako kay kong pagpasalamat sir karon pinagi ang gihatag sa Asinso magsugon mi og padagko ra po palambo. Busa, pinaagi sa maong inisyatibo ang Asenso Ozamis Administration uban ang BFAR-10 Provincial Fisheries Office Misamis Occidental nagpakita sa ilang ligon nga suporta sa sektor sa mga mangingisda. Diin ang paghatag kagamitan og seedlings wala lamang nagpaligon sa produksyon sa seaweeds apan nagmugna usab og dugang oportunidad alang sa mas ligon nga panginabuhian ug mas himsog nga kadagatan para sa tanan. Animal bite cases ni Saka City Health Office na alarma si Adoni Dicena alang sa report. Malaumon ang City Health Office Ozamis nga ang proposed ordinance nga gituki karon sa konseho makahatag og dakong sulbad sa taas nga kaso sa animal bite paak sa mga hayop sa mga Ozamisnong individual. Sa gipahigayon nga public hearing sa konseho labot sa gidusong proposed ordinance ni Honorable Cecilco sa pag-regulate sa pagpanag-iya o pagbaton og mga ero ug iring, gipresentar ni Ozamis City Health Office Disease Surveillance Officer Nurse 3 Brisgo nga pinakaubos na ang 1,000 ang matala nga kaso sa animal bite ug moabot sa 3,000 ngadto sa 4,000 ang high peak incident matag tuig diin kini nga record nakuha gikan sa 2021 hangtod nining panakop nga bahin sa 2025. Ang maong lista sumala kini sa mga individual nga midangop sa Animal Bite Treatment Center sa City Health og nahatagan og anti-rabies vaccine og wala pay labot nini ang mga pasyente nga midangop sa mga private clinic og sa Mars MC. Ang mga babae maoy mitala og daghang kaso sa animal bite nga miabot og 55% og ang lalaki anaa sa 45%. Diin kini naglangkob na sa paak sa ero, paak og kambras sa iring, gipahit og baboy og kabayo. Gipakita usab sa City Health Office ang top 10 o ang napulo ka barangay sa Ozamis nga adunay daghang report sa animal bite. Gauna ang barangay Malaubang, Banyadero, Aguada, Tinago, Maningkol, Katadman, Carmen, Karangan, Gango ug Bagakay. Hinoon wala gisulti sa buhatan kung kini nga mga individual nagpositibo o negatibo ba sa rabies. Status of the city in terms of the anti-rabies prevention and control program as of this year and the previous year, which will be presented by our disease surveillance officer, Nurse 3, Sir Briggs-Go. As of August this year, we have already registered 3,160. So that would be 1,076 cases short, no, from compared to last year. So napatay September, October, November, December. Hopefully, wala na mapaakan so that this number will not increase anymore. And then from January to August this year, number of patients injected with ARV as of August 26. As you can see here, month of June, no, ang pinakadaghan among gi-injectionan was given ARV napakan with 638, and month of August we already also have 496. So if we are going to get the average
of these cases is mahagbong siyang there would be 395 individuals nga mapaakan sa dogs or makambrasan, dogs and cats, pigs, horses. And this, by the way, this record of ours is only from the City Health Office. Atong i-consider nga we also have Mars Medical Center who are giving ARV. And then apud tay mga private doctors pud. So bisan matanaw na to diri nga medyo taas-taas na gyud siya mga cases sa animal bites, pero that would mean there would be more, no, if we are going to consolidate cases from other animal bite centers, treatment centers. Alang sa Uzamis Today, Adonai Desina report. Sa police report, alias Marie, nadakban sa buy-bust operation. Glenn Ray Roluna alang sa Maritalya. Igo na lamang sa pagmahay ang usa ka lalaki nga nasikop sa gihimo nga drug buy-bust operation sa Uzamis Cerebral Station na din usa ka 38 anyos gaway trabaho ug nailhan niya si alias Marie dito sa Purok 3, Barangay Calabayan ng syudad. Napalitan ang suspect og usa ka sachet sa gituoang shabu nga nagkantidad og 500 pesos sa gihimo nga pagpali-search nga gisaksihan sa mga opisyal sa barangay ug media representative na recover gikan sa suspect ang tulo ka mga heat cell sa siya nga gituho ang shabu, usa ka lighter ug ang mark money nga 500 pesos. Ang dinakpan na karon sa kustodiya sa Uzamis Cerebral Station o mag-atubang sa kaso ilawom sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Harvey Avellano sa hipi sa kapulisan sa Uzamis. Ang Uzamis CPS magapabilin nga ligon sa pagigpatog sa illegal nga droga. Dili namo tugutan ang ingon ani nga kalihukan o magapadayon kami sa among walay puas ka trabaho aron nga masiguro ang seguridad o kahusay sa komunidad. Among gidasig ang publiko sa pag-report sa bisan unsang susamang kalihukan pinaagi sa among hotline numbers uban sa tanang katawhan na atong makabot ang usa ka drug-free nga komunidad para sa tanang Uzamisnon sa sigon sa hipi sa Uzamis. Ang Uzamis CPS nagapadayon sa misyon sa pagbintinar sa kalinaw ug kahusay sa dakbayan uban sa tabang sa lokal na paggamhanan ilawom sa liderato ni Mayor Sam Norman Gufuentes alang sa padayon ng kalambuan ug kanunay asenso Uzamis. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. ₱36,000 pesos nga excess bill sa breast operation, gi-zero pinaagi sa Ascenso program si Angela Mecarante alang sa report. Kalipay ang gibati ni Beverly Rocha, 41 anyos, ug residente sa Barangay Baybay, Santa Cruz ning Dakbayan sa Uzamis, sa diyang ang ilang excess bill sa hospital tungod sa operasyon sa suso sa iyang igsuon nga may kabat sa kantidad nga 36,581 pesos and 75 centavos na sulbad pinaagi sa Ascenso Uzamis Free Hospitalization Program. Ako si Beverly Rocha, taga Baybay, Santa Cruz. Lipay kayo sir kay zero jud niya. Pasalamat ani iyang programa nga Ascenso Uzamis daan pa tong last year pa ug sa wala pa gani ni Ascenso gitabangan pud mi ni Mayor kuan sa una. Oo, gitabangan mi. Dako jud ginigtabang sa amo.
ang igsuon ni Beverly nga si Queen Red Rucha, 39 anyos, na admit ug na-confine sa Misamis University Medical Center tungod sa balatian niini nga bukol sa suso. Hinungdan nga matinud-anon nga nangayo og tabang si Beverly sa Ascenso Uzamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes aron ang ilang kapin sa 36,000 pesos nga exist bill sa ospital mahatagan og kasulbaran. Ngayo mig tabang diri sa Ascenso Uzamis kay ni-exist mi sa among bill sa ospital. Isa tong pasyente? Akong igsuon. Nag-opera sa iyang breast. Breast, yung siya bukol ba? Dayon, na-exist mig 36,000. Nasayran nga si Queen Red na diagnose nga adunay soft tissue tumor bilateral thorax ug sumala pa ni Beverly dugay na kini gidala-dala sa iyang igsuon apan tungod sa pagdako sa bukol sa iyang suso, nagdesisyon sila nga ipa-admit kini aron ipatangtang ang bukol sa suso niini. Isip usa sa mga naka-avail sa maong programa, dakong pasalamat ang gipadayag ni Beverly ngadto sa kinatibuk ang Team Ascenso, ilabi na sa amahan si Dakbayan nga nagpadayon sa mga programa nga gitukma ng daan Mayor Sam Norman G. Fuentes uban sa koordinadong suporta nila Governor Henry S. Waminal, Kong Sigondo, Sancho Fernando Ando F. Waminal, ug Kong Ascenso, Attorney Henry Andy F. Waminal Jr. Salamat kay sa inyohang dakong tabang sa amo kaning inyong programa. Ko jud kay tabang ni sa amo dili lang diri sa Uzamis ug sa daghan pa untang matabangan nga laing lugar. Gibutyag usab niya ang dakong kausaban sukad nga ang Team Ascenso na ang midumala sa dakbayan sa Uzamis kumpara sa mga nakalabay nga administrasyon. Jud kay kausaban kay dako kining tabang sa amo sa among mga katawhan diri sa Uzamis dili lang diri og sa kuan masuya ginang ubang lungsod kay lihaya kay sa Uzamis uy masuya sila kay nindot daw diri sa Uzamis kay libre ana ba. Padayon ang Ascenso Uzamis Free Hospitalization Program sa paghatag og pinansyal nga kasulbaran sa mga Uzamis noon nga mahagum sa kalit nga emerhensya ug walay igong kapasidad sa pagbayad sa ilang mga exist bill sa ospital. Ug pinaagi niini nga programa ang mga Uzamis noon dili na mahadlok sa pagpa-admit kay nasayod sila nga adunay programa og mga lideres na dali maduulan ug andam nga motabang. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela Durante. Salamat me ang Uzamis sa hatag kanato ng serbisyo publiko sa Ascenso Uzamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes pinaagi sa Ascenso Uzamis News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal, ug Ascenso Uzamis News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel din makita sa ninyo na nakastream live ang among mga programa. Sa ngalan sa tibukang AONC team, Leoncio Vidalio, Bernardo Texon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macchio Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mecarante, Mary Ann Lumapas, Xander Dalid, si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Texon, daghang salamat. Kanunay, Ascenso Uzamis. Padayon Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.